Good morning, good afternoon, good evening. This is Lan from the hashtag Walk with Lan. Hoy mga kababayan, paano ko ba sasabihin sa inyo yung senador na nanalo ng 26.6 million votes, pinakamataas sa history ng Senado, ay officially hindi natatakbo sa 2028. Confirmed na ni Mariel Padilla. They don't deserve him. Grabe, di ba? Ngayon sa hashtag Walk with Lan, ilang mga minuto of pure fact-based, witty at critical breakdown. Bakit malaking kawalan ito sa Pilipinas? Lalo na sa youth tulad nyo na pagod na sa trapo politics at sa OFWs na umaasa sa mas magandang sistema para sa pamilya. If you are mad, sad, or curious, stay. Hit like. Ngayon, kung feel mo talagang kawalan siya, Paul starts. Kawalan ba? Yes or no? Kamusta? At sa lahat ng solid supporters natin, welcome back sa channel natin na hashtag Walk with Lan na hindi natatakot magsabi ng katotohanan. Fresh pa ito January 2026. Kinonfirma ni Mariel sa Julius Babaw Unplugged at iba pang interviews. Buo na ang desisyon, walang re-eleksyon, walang VP. Focus na sa family dahil frustrated sa mabagal na takbo ng gobyerno. Bakit tayo ang talo Si Robin ang senador na galing sa grassroots, ex-convict turned Muslim convert, action star to top-notcher, from anak ng demonyo to actual demonyo ng korupsyon sa mata ng ilan, pero bayani sa marami. Sa panahon ng dynasties at celebrities dominate Senate, siyang rare na may substance plus star power. Parang sa pelikula niya, big sacrifice scene, pero yung audience ang may iiyak. Para sa mga kabataan, wala ng voice na ganito, ka-relatable. Para sa mga OFWs, less push for reforms na makakaapekto sa remittances, passport ease, at rights abroad. So next, alamin natin bakit siya nanalo ng ganun kalaki. Mga kawok, let's get intellectual Si Robin Hood Ferdinand Carino Padilla, born 1969, anak ng politician, pero nag-build ng sariling path. Martial artist, 60 plus films, convicted 1994 for firearms, spent years in Bilibid, converted to Islam, became Abdul Aziz. Sa loob ng kulungan, nag-set up ng therapeutic centers versus drugs, real redemption. 2022, endorsed by Duterte plus Arroyo, first time run, boom! 26,612,510 votes. Pinakamataas ever, more than 40% turnout share. First Muslim senator since 1995. Criminology graduate yan, Army Reserves Commission officer. From bad boy ng showbiz to good boy ng Senado. Pero still, bad boy sa mga trapo. Sino pa ba ang may ganitong arc na nakaupo sa Senado? Inspirational ba ang journey niya? Para sa mga kabataan, he proves na kahit may pass, kaya magbago at maglingkod. Para sa mga OFWs, understands struggle, discrimination bilang Muslim Pinoy, fights for unity. Pero ano talagang ginawa niya sa Senado? Deep dive next. Okay, time to get serious as chair ng Constitutional Amendments, Cultural Communities at Public Information, record ni Robin Keys extension hanggang 2031, yung rice tarification amendment, more support sa farmers, yung katulad ng mechanization, seeds, credit, mas stable yung rice prices, mas mura na sa pamilihan ng OFWs. Kung ano yun po ang intention talaga. Pero pagdating sa baba, nagkakaiba naman, di ba? Tandaan, hindi naman po siyang implementing agency. Hindi naman po siyang implementor. Siya po ay tagagawa ng batas, pero may mga oversight po yan. Kaya lang, syempre, nasa sa presidente pa rin po yan. Civil service eligibility for casual contractual workers, no more temp forever, permanent jobs sa government, better career path after college. Tapos yung Filipino as official language in documents, plus Philippine history in K-12, national pride boost. OFWs, mas madali i-explain ang culture natin abroad. Medical marijuana advocacy for pain relief, cancer backed by studies, safer than alcohol, progressive. Mandatory ROTC, discipline for youth. Same-sex unions recognition, forward thinking sa equality, Muslim and IP rights,
Equal Symmetry Access, SB 1273, Peace Education, Bangsamoro Support, Anti-Political Dynasty Bill, SB 2730, Laban sa Dynasties, Level Playing Field, critical sa 2025 midterms pa lang, Dynasties Everywhere, Without Him, mabagal ang laban. Bonus pa, entertainment workers' rights from his roots, environment, anti-corruption, speeches. 29 bills passed into law, authored per Senate side. Habang iba busy sa hearing drama, si Robin busy sa actual laws. Imagine niyo ha, walang ganitong senador. Mas mahal bigas, walang job security, dynasties, forever. Mag-react naman po kayo. Alin dito ang pinaka-importante sa inyo? Bakit nga ba siya nagre-retiro? Malaking kawalan talaga. Mga kababayan, sarap. Mga kababayan, bakit malaking kawalan? Una, representation loss. Only Muslim senator in decades. Sino papalit sa advocacy sa Bangsamoro Peace, Muslim rights, Mindanao youth affected. Reform momentum stop, federalism push, decentralized from Manila, anti-dynasty, need his voice, without him, Senate stays Imperial Manila Club. From prison to top senator, rare inspiration ha. Youth loses role model na pwede palang magbago. Okay, OFW angle, frustrated siya sa slow government. Imagine nyo kung tuloy pa, mas mabilis reform sa overseas voting, remittances, tax, etc. Mariel said they don't deserve him. Tama ba? O tayo ba ang may problema sa pagpapahalaga sa tunay na public events or servants? Parang sa action film, hero retires dahil pagod sa sistema, pero sino ang next hero? What if tumakbo pa siya? Possible VP or federalism champion pa rin? Sino papalit? Tulfo, Rafi, or someone new? Imagine niyo ha, isang OFW mom sa Dubai, nagsasuffer sa high rice prices. Si Robin ang nagsulong ng help sa farmers. God na yun. Mga kababayan, sa mundo ng puno ng fake news at spin, ang katotohanan ang unang pinapatay. Pero kasama niyo ako ha, walang takot, walang kinikilingan, laging para sa bayan. Sumali na sa YouTube membership sa #WalkWithLan, exclusive lives, early access, badges at tulong natin na umabot sa 100,000 subscribers. Maraming salamat po in advance. Ang suporta nyo ang dahilan kung bakit tuloy ang ganitong content. Shout out ha sa Quezon City. Comment mo rin anong achievement ni Robin ang favorite mo. Salamat at kita-kits sa laban. Sa huli, oo, malaking kawalan si Robin Padilla sa 2028. Pero wake up call ito para sa atin na maging mas maiingat sa boto. Support real change makers. Legacy niya lives on sa mga batas na ipinasa. Don't let the hero walk away quietly. Ipakita natin na deserve natin siya by fighting for the same values. Like, share, subscribe, comment na rin. Laban para sa bayan. God bless the Philippines. See you next. #WalkWithLan. Stay woke. Mabuhay.